Senator Dante Marcoleta, recognized. Maraming salamat, Mr. President. Pwede po bang nakapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga, Tarlac. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay... Kita mo, ganito kabobo si Marcoleta, no? Para matigil ang pag-aawayan. Alam mo, dapat talaga matigil yan eh. Sino ba dapat tumigil? Di ba? Ang mahirap sa inyo, dinidilaan nyo yung betlog ng China, mga animal. Aray ko. Anong takalatay? Kung kinausap ka ng Chinese ambassador, anong gagawin mo? Sabihin mo, itigil nila. Ba't pinapatigil mo tayo? Di ba kayo nga nagsabi na wala tayong kapasidad? Oh, kung wala tayong kapasidad, ipagtanggol mo tayo kahit sa salita lang na itigil nyo. Di ba? Nasasakupan namin yan eh. Sinasakop nyo. Binobomba nyo yung mga isda. Binobomba nyo yung Coast Guard. Oh, ba't mo pupulisin ang sarili mong kapwa Pilipino na wala namang ginagawa sa West Philippine Sea kundi mangisda? Ngayon, protektahan ng malampaya. Ngayon, protektahan ng ang nasasakupan. Di ba naman bobo to eh? ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan na makikita, hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, ito po gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin, yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa yung inshore, hindi ba natin may iwasan yun, sabi ko gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon, Hindi relative peace yun, Marcoleta. Gumagawa ka pa ng kwento eh. Diyan ka magaling eh. Gumawa ng kwento, magtanim ng witness. Gumagawa ka pa ng kwento eh. Di ba? Magtanim ng witness, gumawa ng kwento. Hindi peace yung ginawa ni Digong. Ha? Dinilaan niya yung itlog ni Xi Jinping. Binigay niya yung ibang isla. Nagkaroon ng gentleman's agreement. Anak ng... Di ba siya nga mismo nagsabi? Oh, mag-share na yun ng isda sa West Philippine Sea. Ang galing. ay maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At po ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. Tatlong cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun. Hindi Eto po, nasaktan po si Xi Jinping sa cartoons. Tang-inan yan. Mapapamura ko na lang eh. Si Xi Jinping, iniintindi ng mga kupal na senador na to, nasaktan daw sa cartoons. Tang-ina naman oh. pwedeng hindi namin sansalayin o sabihin man lang sa inyo pamahalaan. Huwag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating sa ibang... Ano pong ganito? Tinitira na ni Marcoleta ni Robin Padilla si Marcoleta. Bakit? Utos niya ng China. Hindi nila kaya si Tariela eh. Di ba? Hindi nila kaya si Tariela. Ngayon, yung pagmi-meeting niya, utos niya ng China. Di ba? Alisin mo si Tariela. Siraan niyo si Tariela. Para pag naalis si Tariela, di ba? Panibago na naman, hindi natin alam kung ganong kalakas loob lumaban sa West Philippine Sea. Alam na namin motibo mo, Marcoleta. Huwag kami. Aray ko. Diba? Tinatrabaho nila ngayon si Tariela, tinatrabaho ng mga kupal na senador na to, diba? Para mawala si Tariela, ma-demote si Tariela. Una na nilang ginawa yan eh. Saan nila ginawa? Sa TRICOM. Sinabi nila si Tariela ay ano? Si Tariela po ay hindi nakatapos, na-kick out
sa PMA, marami po silang paninirang tinanim. Pero hindi po umubra. Ngayon, babalik na naman sila sa narrative na sisiraan si Tariela. Tandaan nyo po, si Tariela po ang pinakamagaling na isang Coast Guard. Talagang yung puso niya para sa bayan ay nandun, nakapaloob, nakatanim sa puso. Ang gagawin nila, sisirain nila si Tariela para itong kupal na sila Marcoleta at mga kupal na mga senador na to, masira nila dahil senador silang kupal sila eh. Diba? Senador silang mga kupal eh, na dumidila sa betlog eh. Oh, sa pamamagitan nila, sa salita nila, akala nila ganun kadali, porket senador sila, sisirain nila yung Coast Guard, nakikialam sila sa sandatahang lakas, sa military, oh, mawawala si Tariela. Pag nawala po si Tariela, yung ipapalit nila, siyempre, yung ipapalit niyan, mga dami ng China. Gaya ng ginawa ni Duterte, pinapasok po ang mga general, ang mga military dito ng China sa sarili nating AFP. Ganon ang gusto ng mga kupal na to. At yan nga pala, nagpapasalamat ako sa social media at na-invento. Dahil ngayon, nakikita na natin talaga immediately kung sino ang makapili. Salamat sa inyo, social media. Salamat sa mga platform ng social media. Kahit papaano, hindi na kami nagtataka kung sino ang laman ng nasa bayong. Ha? Kung sino ang laman ng nasa bayong. Kitang-kita na namin. Ngayon, nakikita namin sa harapan namin, may aso. Aso ng China. Rup, rup. Aray ko. Sa particular na yung China. Salamat, Mr. President, at sa mabuting ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga, kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po so far nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard. Tama, ba't di kayo nag-react noon? Mga tanga kayo. Oh. Ba't di kayo nag-react? Dapat nagre-react din kayo. Nagre-react kayo sa presidente ng ibang bansa, mga tanga kayo? Aray ko. Hindi kayo nahihiya? Ha? Hindi kayo nahihiya? Pinagtatanggol nyo yung presidente ng ibang bansa dahil nasaktan yung kupal na puso niya? Makakita ng senador na ganyan. Saka makakita ng senador na ganyan. Napakaduwag. Diba? Eh, ano ngayon kung masaktan siya? Oh, ano ngayon kung masaktan siya? Magdideklara ng gera dahil sa cartoons, mga tanga? Anak ka ng po. Ha? Ano to? Anong gagawin nyo sa Pilipino? Ganun ang narrative nyo? Nasaktan ng China dahil sa cartoon edit. Nagdeklara ng gera. Abay pusang. Tanga ba kayo? Eh putik, ano ba? Eto, bigyan ko lang kayo ng sample. Kung gaano katanga yung mga DDS, Nagalit sa edited picture ni Xi Jinping. Ito po yung edited picture. Ano ba masama dyan? Ayan po. Pero nung naputulan ng China ang sundalo, tahimik ang mga ulaga. Ha? Di ba? Nung naputulan ng sundalo, gumawa ba kayo ng batas? Gumawa ba kayo ng aksyon? Gumawa ba kayo ng sanksyon? Wala kayong ginawa. Pinaingay nyo ba na naputulan yung sundalo natin? Ang nagpaingay dang si Lisa Ontiveros. At iba't ibang mga
mga talagang masabi mong pinagtatanggol ang Pilipino. Putek, iniintindi nyo yung picture ni Xi Jinping na edited. Eh, yung sundalo natin. Hindi nyo inintindi. Si Sara Duterte ba may sinabi sa putol na sundalo? Wala! Si BBM, pinuntahan pa yan. Oh, si General Browner, pinuntahan yan. Di ba? Masyado kayong lulong. Oh. Ano sabi dito? May nagtatanong dito. Nyolo, paano ang relationship ng Pilipinas at China? Wala pong problema ang China at Pilipinas regarding produkto. Wala po. Dahil lang yung mga iba't ibang entrepreneur, ang iba't ibang negosyante sa China, wala pong pakialam yan. Wala pong pakialam yan saan? Sa kalakalan natin. Yung mga Shopee nyo, walang pakialam yan. Natural lang yan. Yan ang tinatawag na barter noon, kalakalan ngayon. Natural lang yan. Pero regarding po, dito po sa komunistang leader nila at sa mga general at sa mga Chinese embassy nila, dito, masyado po silang radikal. Masyado po silang walang ya. Ang hindi nila nasasakupan, sinasakop nila. Tandaan nyo po, yung mga tao dyan sa China, mga hindi lang nagsasalita yan. Gaya nga ng sabi ni Tulpo, komunista sila. Pag nagsalita ka, papatayin ka. Kaya yung iba dyan, na mga Chinese na negosyante, wala po tayong masasabi dyan. Tuloy po ang kalakal. Pero regarding po sa gobyerno, sa pananambantala, yan po ang may kasalanan dyan, ang gobyerno ng China. Sakim. Sakim sila sa lupain ng Pilipinas. Sakim din sila sa sarili nilang sa sarili nilang mga Chino. Sa sarili nila. Yung mga Chino nila. Di ba? Sa sarili nilang mga kababayang Chino, sakim din niyang gobyerno. Pag nagsalita ka, papatayin ka dyan. Ganun po yan. Ang gobyerno po ang may problema. Hindi po yung mga citizen nila diyang Chino. Yan po ang tandaan nyo. Dahil komunista yan, okay lang sana kung democracy. Demokrasyang pamamalakad. Kaso komunista po sila. Tau-tauan sila ni Xi Jinping. Wala silang karapatang magsalita. Ganun po kahirap dyan sa China. Oh. So yung mga negosyante po dyan, relasyon ng kalakal, ay wala pong problema yan. Dahil yung mga iba dyan, nagde-negosyo talaga sila para mabuhay sila. Katulad natin. Oh, diretso natin to. Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si Jay Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin, kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights, at pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo, na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at naiisiwas to ng ating gobyerno, whether ang legislatura o ang executive, Mr. President. Ano niyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun Ang problema nga yung China, hindi mo maintindihan, Marcoleta. Hindi mo maintindihan yon.
Wag mo ipilit yung wag mo ipilit yung binayad sa'yo. Aray ko. Ay, binayad tuloy. Yung sinabi sa'yo. Sorry, mali. Anak ka ng po. Nangyayari po sa atin yan, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na Bakit tayo iiwas? Bigyan kita senaryo. Nandun tayo sa area natin. Sa nasasakupan natin. West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, nandun tayo. Pupunta yung China, bobombahin ka. Anong gagawin mo? Sige nga. Anong sinasabi mong pag-iwas? Anong pinasinasabi na itong pag-iwas? Aw-aw. Anak ka ng po. Ha? Anong sinasabi mong pag-iwas? Nandun ka sa Ayungin Shoal. Dumating ang Chinese Coast Guard, binubomba ka na. Anong gagawin mo? Iiwas ka? Nasa sarili mong area ka? Ang tawag sa inyo nun, duwag. Diba? Ang tawag sa inyo nun, duwag. Ang tawag sa inyo nun, kupal. Aray ko. Nasa Ayungin Shoal ka eh. O eto pa, nasa Mindoro ka. Eto pa, sa Palawan ka. Ayan ang pinupuntahan nila eh. Ano gagawin mo? Nandun ka, iiwas ka? Uy, nandiyan na yung China, iwas tayo sa lugar natin. Sila ang wala, sabi ko nga sa inyo, pinagmayabang niya pa, tumulong daw ang Chinese Coast Guard. Eh puti, kung ako tinulungan, duduraan ko pa siya eh. Totoo lang po, duduraan ko siya, duduraan ko yung China. Bakit? Ba't ako tutulungan? Hayaan mo ako malunod ako sa sarili kong bansa. Diba? Hayaan mo malunod ako sa sarili kong bansa. Ang usapin dito, ba't nandito ka sa bansa namin? Tapos magbibigay ka ng tulong? Proud pa kayo na tinulungan tayo ng China? As much as possible, wala sila dapat doon. Oh, ganun yung tinatanga yung mga Pilipino eh. Anak ka ng po. Otek. Diba? Tuwan-tuwa ka pa, niligtas kami ng China. Talungin mo, nasa ka niligtas? Dito sa may malapit sa nasasakupan natin. Ano ibig sabihin nun? Oh. Ba't di nyo talakayin? Na bakit nyo naabot yung mangingisda ng Pilipino? Bakit nyo naabot at nakita yung mangingisda na nagka-problema? Bakit? Ba't kayo nandun, China? Hindi nyo area yun eh. Yun ang punto dapat. Hindi nyo area yun, ba't inabot nyo yung mga mangingisda natin doon? Oh. Dapat bilang senador, alam nyo yan. Dapat bilang Pilipino, alam nyo yan. Wala sila dapat doon. Pero kayo, binabago nyo yung narrative. Ang narrative dito ni Asong Marcoleta, eto daw China, tinulungan pa daw ang Pilipinong nagka-problema. Ba't di natutulungan? Hindi naman nila area yun. sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Tama ka dyan. Dyan tayo nagkakasundo. Ang pagkakamali, hindi tutuwid ng pagkakamali. Kaya mali yung pinanigan mo. Tama! Ang pagkakamali ng China, hindi mo maitutuwid sa panibagong pagkakamali mo. Natanggalin mo, inarating mo, natanggalin si Ariela. Yan ang tandaan mo. Ang pagkakamali, hindi matutuwid ng pagkakamali. Yan ang ginagawa mo eh. Nagkakamali yung China, pinagtatanggol mo pa na which is mali, kaya hindi mo matutuwid ang pagkakamali. Hindi natin, mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaaring malaman ng publiko tungkol sa mga inakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali. Anak ng weting oh, mali daw yung, sabihin natin mali daw yung China, pero wag natin suklian ng pagkakamali. Ano ba ginawa natin mali? Hindi nga tayo makabomba sa kanila ng tubig. Sa edited picture, nagreklamo ka? Sa edited picture, nagreklamo ka? Ha? Sa edited picture, magdedeklara sila ng gera? Abay, subukan nila. Wala tayong kapasidad sa gera. Pero putek, logic mo, sa edited picture, parang galit na galit ang China at umuusok na parang gusto magdeklara ng gera? Ganun ang narrative nyo? Ganun ba sinabi sa'yo ng ambasador? Aray ko. Katulad po ng ginawa niya, kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at Putek. isang nakakainis. Senador ba to? Seryoso? Nasa plenaryo ka ng Senado, cartoon caricatures ang pinag-uusapan nyo?
Teka lang ha, nung naputulan ba yung Coast Guard? Hindi cartoon caricatures yun. Walang edit yung putol yun dito lang Coast Guard. Tinalakay nyo ba? Tinayuan nyo? Ha? Tinayuan nyo ba? Yun nandito, oh, yung putol yung Coast Guard. Di ba wala? Yang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito ay halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado. Oh, kita mo? Meron din- Kita mo mga Chinese na salita, oh. Mga pang-China, mas marami pa raw sakop yung Vietnam sa West Philippine Sea. Di, anong pakialam namin? Oh, ang pag-usapan dito, ang teritoryo natin. Wala tayong pakialam sa Vietnam. At yung Vietnam, hindi tayo binubomba eh. Yung Vietnam, hindi tayo pinutulan ng daliri. Bilang senador, dapat alam nyo yun. Dapat naaalarma kayo katulad nila Ontiveros, Kiko Pangilinan, JBARC to, Tito Soto, Lacson. Diba? Hindi. Didepensahan nyo yung China. Bakit? Nasaktan sa edited picture? Abay, pusang ina nyo. Yung pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto namin mangyari, kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pare tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, Tinataboy. Oh, tinataboy. Pinuputulan ba ng daliri? Tanungin kita. Bulldog. Pinuputulan ba ng daliri? Pinutulan ba tayo ng daliri ng Vietnam, Malaysia? Ano? Ano? Pinutulan ba tayo ng daliri? Hirap sa inyo. Aray ko. kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang... Oh, Tariela na naman. Tariela topic to. Kasi po, kailangan matanggal si Tariela. Tariela topic to. Tariela. Wala pong bukang bube kundi Tariela kasi Tariela narrative. Yan ang utos na. Tariela narrative. Kailangan mapatanggal nyo si Tariela bago bigay ang bonus. Aray ko. Pinaka-spokesperson ng ating bansa ang pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka naman po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic things or whatever. Ganun po dapat sana, ang magpakaingat sana sila, lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana. Kita mo? Ayaw na ni... Ang gusto ni Marcoleta, ang DFA na lang ang mga magsasalita, wag na si Tariela. Bakit? Bakit? Masakit! Ayaw ni Marcoleta ang nasasaktan yung China kay Tariela. Kaya DFA na lang daw or ibang agency. Bakit? Nasasaktan yung mahal na mahal nilang China. Aray! Aray ko. Ang opisyal magpapaliwanag, o magpo-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang opisyal organ ng ating pamahalaan.
para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng legislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng legislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Tama. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government. Tama, ba't si Tariela ba ang bumomba sa China? Ha? Si Tariela ba ang sumakop sa South China Sea? Aray ko. Hindi si Tariela dito ang bumomba sa China. Ang problema dito, yung mga Chinese na kupal. Di ba? Sila ang problema, hindi tayo. Pero saan ba nagsisimula? Di ba? Oh, dito tayo. May hihirit pa to eh. Regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang mismo ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Oh, yan. Gumawa na naman ng kwento. Gumawa na naman ng kwento. Gumawa na naman ng kwento. Ayaw daw ng DFA. Gumawa na naman ng kwento. Sisirain talaga ni Marcoleta si Tariela. Sisirain niya. Yun ang utos eh. Yun ang utos eh. Hirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain, sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin, yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Yan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan. Halimbawa, sabi ko, yun na lang mga isda. Alam ko, ang isda. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan. Ang isda daw walang may-ari. Ha? Wala daw may-ari ng isda. Wala daw. Tama naman. Tama naman, wala namang may-ari ang isda eh. Pero regarding po sa area, pag sinabi mo ng may area yan, may may-ari na yan. Pero ang isda, di ba, wala talaga may-ari yan, nasa dagat yan eh. Pero yung mismong kinalalagyan niya, may nasasakupan. Di ba, parang nasa fish pond. Oh, yung lake walang may-ari yan. Yung lake ng Taal walang may-ari. Pero may mga area yan na kung saan may mga fish pond. Oh, may pag-aari. Sa atin, meron tayong area, West Philippine Sea nga eh. Oh, ngayon, yung isdang pupunta sa West Philippine Sea, pag nahuli yon, pag-aari na natin yon. Pag-aari natin yon. Ang mahirap po, yung Chinese vessel na mangingisda, nangingisda sa area natin. Hindi natin inaangkin yung isda. Sa karagatan yan. Pero yung area ng isdang kinalalagyan ay nasa West Philippine Sea. Ha? Walang tayong karapatan sa isda kung doon siya dumapo. Pero ang karapatan natin, yung teritoryo natin. Nilialansi mo kami. Huwag mo naman kami lansiin, Marcoleta. Kitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Pute ko, ibig sabihin, may North Korea. Ha? May North Korea. Merong South Korea. Yung diversion nila sa South Korea, North Korea. Etong tiga South Korea, may bibilin lang. Gusto niya yung produkto ng North Korea eh. Pwede niya palang pasukin yon. Pwede niya palang pasukin yung boundary nun. Yung boundary ng North Korea, South Korea. Tatalungin siya ng North Korea sundalo. Saan ka pupunta? Bibili lang ako doon. Masarap yung produkto nyo eh. Sa tingin nyo, matatagos niya yon? Kung ganito yung logic ni Marcoleta, huwag na muna natin pag-usapan yung ano. Huwag muna natin pag-usapan yung teritoryo. Pag-usapan muna natin isda. O, halimbawa, hindi isda. Yung South Korean sundalo, gusto yung produkto ng North Korea. Bibili lang ako doon yung malapit sa inyo. Babalik din ako. Pwede ba yun, Marcoleta? Aray ko. Pwede ba yun? Ganun ang logic mo? Panta ngayon eh. Ha?
Kita mo, ganito po yung mindset ng mga pro-China. Aray ko. Okay lang daw. Yung Chinese Coast Guard, parang hinahabol yung isda, napunta sila sa West Philippine Sea. Okay lang daw kasi, pag tinanong, West Philippine Sea na to. Teka lang, may isda eh. Huwag muna natin pag-usapan. Huwag muna natin pag-usapan ha. West Philippine Sea na to. May isda, hinahabol namin eh. Isda eh. Hinahabol namin isda eh. Sandali lang. Eh putik. Lahat, ganyan ang dahilan. Magiging ganyan yung dahilan. Makikita mo yung Vietnam. Sandali lang, may isda. Yung Malaysia. May isda, may isda. Ayun o, isda. Ang bobo eh. Aray ko. Sabi ko sa kanya, Mr. President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit may tingal labanan ninyo sa pagitan ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At Grabe. Grabe. Spokesperson talaga ng China eh. Spokesperson. Representative. Isang iririnig nyo po ngayon ha. Isang senador, representative talaga ng China. Grabe. Grabe po to, no? Grabe talaga makapili ngayon, no? Lantaran po. Kitang-kita nyo po, oh. Rinig na rinig nyo, lantaran. Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga. 17 yata sa ating mga fishermen. Putik na naman talaga, oh. May dyaryo daw, oh. Dyaryo. Doon pa lang sinungaling na eh. Doon pa lang sinungaling na dyaryo eh, no? Aray ko. Dyaryo, men. Ang lupet. Nilang sinalba. Mga bagay na pwede naman natin pasalamatin din sila. Kasi po kung ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So, Putik, magmandala kayo. Gera to. Pag tinanong ng USA, ng mga big countries, ba't naggera ang China at Philippines? Dahil sa picture, edited picture, caricature. Patayin mo si BBM? No joke. Ang galing, no? so ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro parutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tabagin po natin ay Exclusive Economic Zone, sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi po nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. O, kita mo? Biro mo? Tayo pa daw. Pinapalabas si Marcoleta, tayo pa daw. Wala daw sa exclusive economic zone natin. Tayo pa ang nangangamkam. Pusa naman, oo. Marcoleta, latang-lata ka na. Aray ko. Mahusay yung meeting, ah. Paano mo masasabing, eto, ulitin ko lang, ha. Tignan niyo po yung sinasabi niya. Kikita po features na hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung Inoccupy daw natin. Putik, murahin mo yung UNCLOS. Murahin mo yung UNCLOS. Sila nagbigay ng sukat eh. Anak ka ng po. Putik, tayo pa palang tayo palang agresibo, tayo palang nangangamkam ng hindi sa atin. Halatang-halata ka naman. Huwag naman ganyang kahalatang-halata. Hindi na pagdilayan eh. Nginungugnom mo na yung betlog eh. Aray ko. Marcoleta, meron na yan sa UNCLOS. Nagkasukatan na yan sa UNCLOS. Ha? Paano mo sasabihin tayo ang magiging agresibong sinasakop?
Paano tayo magiging agresibo? Yung UNCLOS nga yung sinusunod natin eh. Arbitral ruling. Ano ba yung arbitral ruling? Putik, masyado nyo naman nililigaw yung mga kawawa nating kababayan. Kawawa naman sila. Aray ko. Kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro, Putik talaga, wala talagang West Philippine Sea. Aray ko. Wala talagang West Philippine Sea, pusang inang buhay to. Mali pala tayo, leche. pagsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, pag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po siguro Okay, na- tamo ha, binanggit niya. Pag-awayan na lang natin yung bato. Hindi niya binanggit po ang West Philippine Sea. Pag-awayan na lang natin ang bato ng South China Sea. Mas kinikilala ni Marcoleta ang South China Sea. Ayun binanggit niya. Ulitin ko lang po sa inyo. Ulitin ko lang po sa inyo kung gaano katuta to. Talagang tuta. Oh. ng ating foreign policy, pag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Pag-awayin na lang daw natin ang bato sa South China Sea. Ulitin natin. At kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, pag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Oh. Wala siyang binanggit na West Philippine Sea. Kasi kinikilala niya South China Sea yun. Po nalinis po tayo. May malaki po siguro mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. Oh, President. yan po ang tuta. Bulldog. Oh. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.